tulad ng mga video, conference, kung online ba ang presentation mo. So, non-linear presentation, pinapahintulutan ng audience na pumili ng paksa o bahagi ng gusto nilang marinig. So, interactive ang paggamit ng live, polls, or quiz o feedback para mag-engaging. So, visual data presentation, graph at chart upang mas madali na maintindihan yung gusto mong iparating. So, may katanungan po ako kay Lovely about dito sa paggamit ng teknolohiya. So, Lovely, ang una kong katanungan sa'yo, paano nakakatulong ang PowerPoint or screen sharing sa pagtatalakay? So, nakakatulong yung PowerPoint or sharing screen, yung katulad ng ginagawa natin para mas malinaw na mapakita natin yung information at mas madali nating maintindihan kung ano yung pine-present mo. Okay po. So, meron pa akong katanungan sa una kong sinabi kanina. So, ang una kong katanungin, ano ang kahalagahan ng eye contact sa formal na presentasyon? Mark? Sige. Ako ba? Hindi, yung isang Mark. Kahalagahan po ng eye contact sa formal na siya na makita natin yung audience at makita din na nakapokus sa kanila ng mas malaking ugnayan sa bawat isa nandun sa Okay po. Ang huli ko pong katanungan kay Venus. Ano ang pagkakaiba ng rhetorica na tanong at direktang tanong? Venus po, agree. Ano ulit yun? Ano ang pagkakaiba ng rhetorical na tanong at direktang tanong? For the next question, hindi ko na-gets yung sa may... Ito na lang. Sige. Bakit mahalaga... Wait lang. Ano ang tatlong pangunahing bahagi ng isang formal na presentasyon? Ako na. Yung sa tanong mo kanina, yung pagkakaiba ng rhetorica at saka yung ano yan? Rhetorica at saka direktang tanong. Rhetorical po, tsaka Rhetorical at saka direktang tanong. Yung rhetorical na tanong, yun yung parang pwede mo siyang hindi sagutin. 'Di ba? Pwede mo lang siyang isipin o kaya hindi mo nga sagutin. Yung kapag direktang tanong naman, yun yung kailangan mong sagutin. Kapag yung may binato sa'yo, 'di ba? Yun. Apo. Yun po. Yun lang po. So, sa madaling salita, yung rhetorical is parang general question siya, no? Na bubukas mo, parang kung ikaw ay nasa kalagayan, ano ba yung gagawin mo? Which is, sinabi mo siya sa katang. Samantalang, tanong naman is, tinatanong mo sa isang tao lamang. Opinion niya. Ang rhetorical is open-ended, tulad ng maaari silang mag-isip kung ano yung magiging tanong ay sagot nila doon. At the same time, ang sabi sa yun po yung rhetorical question. Proceed po tayo. So, next is epektibong delivery. Una, tinig at body language. So, kapag nag-uulat tayo, mahalaga yung ating boses at galaw para malinaw at kapanipaniwala yung mensahe na sinasabi natin sa ating mga tagapakinig. So, meron tayong body language na dapat gawin habang nag-uulat tayo. Unang-una is yung connection sa mata. Katulad ng sinabi nila kanina, kapag nag-uulat tayo, dapat tumingin tayo sa mata ng ating mga tagapakinig para mas magmukha tayong interesado at may kumpiyansa. Pangalawa, ekspresibong galaw. So,
hindi lang dapat tayo nagsasalita, dapat inaayon din natin yung body language natin sa sinasabi natin. Halimbawa, kapag nagsabi tayo ng tatlong dahilan, yung kamay natin dapat mag-hand sign din tayo ng tatlo katulad ng ganito. At pangatlo, dinamikong paggalaw. So, dapat kapag nag-uulat tayo or tayo nasa isang pwesto o entablado, huwag tayo manatili sa isang pwesto. For example, kung nasa gitna lang tayo, dapat iniikot-ikot natin yung buong entablado para, lalo na kung malawak yung audience natin, para lahat sila ay nakikinig sa'yo. At panghuli, pag-angkop ng tono. So, depende yung tono sa sinasabi natin. For example, mas binibigyan nating diin kapag mahalagang bahagi yung sinasabi natin. Pangalawa, pamamahala ng oras. So, kapag nag-uulat tayo, dapat maayos yung daloy, which is dapat tuloy-tuloy lang, hindi tayo lalagpas sa oras. Importante to sa maliliit or malaking pangkat man. Una, istruktura. So, dapat malinaw yung ating panimula, meron din dapat tayong katawan, at ay panghuli yung konklusyon. Next, 10-20-30 rule. So, dito naman, dapat meron tayong rule na sinusunod. For example, 10 slide lang siya sa 20 minutes at yung font natin ay 30 lang. Kasi hindi siya formal tignan kung yung font natin is malalaki or maliliit. Hindi siya magandang tignan, lalo na kung nasa presentation siya. At saka kailangan natin ng isang font lang para hindi magsiksikan yung text o yung teksto sa isang slide ng presentation natin. Isang ideya kada slide. So dito naman, wag natin isisiksik yung isang idea sa isang slide. Pwede ka pa nun mag-add ng isang slide para magkaiba siya. For example, yung slide 1, ano yung cyberbullying. Slide 2, ano ang epekto ng cyberbullying. Para hindi siya siksikan sa isang slide at para mas naiintindihan natin siya. And lastly, paghanda. So, dapat paplanuhin natin yung sasabihin natin na naaayon sa oras. Kapag, for example, 5 minutes lang tayo mag-uulat, dapat kukunin lang natin yung mga importante natin sasabihin. Parang i-highlights lang natin siya since 5 minutes lang tayo magsasalita, dapat yung importanteng topic lang yung sasabihin natin. Next, audience engagement. So, makipag-ugnayan. So, dito naman, pag nag-uulat tayo, dapat meron din tayong connection dun sa tagapakinig natin. Katulad ng sinabi ni Ate Rachel kanina, pwede tayong magtanong o gumamit ng poll. For example, sino po dito yung naka-experience na ng cyberbullying? Kung sa ganun, mas malalo sila nagiging interesado sa topic na sinasabi mo. At mas makikipag-participate sila sa'yo kung magtatanong ka tungkol sa topic mo. Pangalawa, gumamit ng kwento. So, sa pagbibigay ng simpleng anecdotes, pwede tayong gumamit ng storytelling base sa experience natin, pero dapat nakakonect pa rin siya sa topic na sinasabi natin. Next, engaging visuals. Dito naman, pwede tayong maglagay ng charts, larawan, short videos, or mga graph na, for example, graph na nagpapakita ng dami ng kabataang nabubuli online. So, yun po yung engaging visuals. And lastly, simulan ng tama. So, bago tayo mag-ulat or
salita sa harap ng tagapakinig natin, pwede tayo maghanda ng mga icebreaker para mapukaw yung attention nila at magising sila para ready na silang makinig kung ano man yung sasabihin mong mensahe sa kanila. So, meron po ako ng hinandang katanungan dito. Pwede nyo na lang po sagutin. So, unang katanungan, bakit kailangan gumamit ng ekspresibong galaw o body language sa pag-uulat? Yes po, Mr. Mark. Sagutin. Ano mo yung anecdote? Sa gumamit ng kwento. Ano pa yung anecdote? Putol-putol ka, Mark?